Alam nyo ba na may mga sinaunang istruktura na kahit libu-libong taon na nakalipas ay matatag pa ring nakatayo hanggang ngayon? Mga gusaling itinayo noong panahon ng mga hari, Diyos-Diyosan at maging mga alamat ng mga higante na hanggang ngayon ay patunay ng talino at galing ng ating mga ninuno. Sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, samahan nyo ako sa pagtuklas ng ilan sa mga kakaibang sinaunang gusali na patuloy na namamangha sa mundo. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. The Colosseum. Ang Colosseum ay isa sa mga pinakatanyag at pinakakilalang ruins sa buong mundo. Isa itong uri ng bantayog ng sinaunang kasaysayan, kultura at arkitektura ng Roma at kabilang sa mga 7 wonders of the world. Kitang-kita na mahusay ang mga Romano dahil sila rin ang nagbigay sa atin ng ilan sa mga bagay na karaniwang tinatamasa natin ngayon. Gaya ng mga kalsada, maayos na sanitation, aqueducts at kahit sinaunang serbisyo ng Koreo. Dagdag pa dito, mahihilig din silang magsagawa ng pampublikong labanan. At kung iisipin, ang mga laban ng gladiator at mga pakikipagbakbakan ng mga tao laban sa mga hayop sa loob ng Colosseum ay hindi nalalayo sa mga palabas ng MMA o pro wrestling na kinahumalingan natin ngayon. Opisyal itong binuksan para sa mga tao sa Roma noong unang siglo AD at may capacity na hanggang 50,000 na katao. Kahit sa modernong panahon, talagang kahanga-hanga pa rin ang strukturang ito. Tatlong palapag ng arko na may Ionic, Doric at Corinthian na haligi na bumabalot sa panlabas sa pader at noon ay pinalalamutian pa ito ng mga ribultong marmol. Sa pinakataas sa bahagi naman, may mga nakalagay na napakalaking tolda o awning na nagsisilbing proteksyon sa mga manonood laban sa ulan o kahit init ng araw. Kaya kahit sa pinakamalayong upuan, may magandang pwesto ka pa rin. Number 9. Tower of Jericho. Ang Torre ni Jericho ay isa sa mga pinaka-popular na sinuunang pook para sa mga historiador dahil na rin sa kwento tungkol sa Walls of Jericho. Pero higit pa sa alamat, ang istrukturang ito ay isa rin sa mga pinakamatandang gusali sa buong mundo na naitayo pa noong panahon ng tinatawag na Pre-Pottery Neolithic period bandang 8000 BCE. Itinuturing itong unang gusaling bato sa kasaysayan at posibleng kauna-unahang monumental architecture ng sangkatauhan. Tinatayang 28 feet ang taas ito at natuklasan lamang noong 1930s ni Jan Gustang habang nagsasagawa ng paghukay. Hanggang ngayon, talagang palaisipan pa rin kung ano talaga ang simbolo o layunin ng tore. Una iniisip na ito ay isang libingan pero walang natagpo ang katawan o kahit gamit pang libing. May iba namang naniniwalang ginamit ito para sa astronomiya marahil bilang panukat ng summer solstice o pinakamahabang araw ng taon. Ayon naman sa mga mas modernong pag-aaral, maaaring itinayo ito bilang tagapagbantay laban sa panganib dulot ang dilim matapos lumubog ang araw. Sa reconstruction, napag-alaman na tuwing summer solstice, ang anino ng isang burol sa kanluran ay eksaktong bumabagsak sa tore bago tuluyang lumukob sa buong nayon. Ipinapahiwatig nito na posibleng konektado ang tore sa pagbabago ng panahon at haba ng gabi. Ngunit ang tanging tunay na nakakaalam ng layunin nito ay mismong mga tao na nagtayo nito. Halos 10,000 taon na ang nakakalipas. Number 8. Catalhoyuk. Natuklasan noong 1958, ang archaeological site na kilala bilang Catalhoyuk ay lumilitaw na isa palang napakalaking sinaunang lungsod. Tinatayang merong humigit kumulang 10,000 katawang naninirahan dito sa mga magkakaugnay na bahay na gawa sa payak na materyales. Kapansin-pansin din nakakaunti lamang ang naiwan na basura o kalat, kaya naman kung ikukumpara sa mga modernong syudad, tila mas disiplinado at malinis ang pamumuhay ng mga tao dito. Ang lungsod na ito ay tinayo ng simple lamang at karamihan ay may mga silid na yari sa bricks na paulit-ulit na dinaragdagan habang lumalaki ang community sa paglipas ng panahon. Tinatayang naabot ng Catalhoyuk ang rurok ng kasikatan nito bandang 7000 BCE. Ngunit kakaiba dahil karamihan sa mga istruktura ay para lamang sa mga tirahan. Walang pampublikong gusali o mga lugar para sa kalakalan at paggawa. At ang ibig sabihin kung may kailangan kang bilhin, malamang pupunta ka pa sa kabilang pamayanan. Posibleng ito din ang dahilan kung bakit kakaunti lamang ang natagpo ang basura dito. At dahil pawang mga bahay lamang, mas malinis at mas organisado ang kapaligiran kaysa sa mga lungsod na may pampublikong pook at palengke. Subalit kung walang basura,
Ano nga ba talaga ang mga nahanap ng archaeologists? Natuklasan nila ang mga figurin ng hayop at mga diyosa, mga sinuunang pinta at guhit sa dingding, at maging mga remains ng tao na tila inilibing mismo sa ilalim ng sahig ng mga tahanan. Sa kasalukuyan, ang bahagi ng Catalhoyuk ay ginawang living exhibit kung saan muling nilikha ang itsura ng mga silid noong 7000 BCE. Patuloy pa rin isinasagawa ang mga paghuhukay sa lugar upang maintindihan kung paano namuhay ang ating mga sinuunang ninuno at kapansin-pansin kung gaano sila kalinis kumpara sa atin ngayon. Number 7. Knossos. Sino nga ba ang hindi natutuwa sa mga alamat tungkol sa mga babaeng may buhok ng ahas, dambuhalang halimaw sa dagat, at mga agila na kayang pumitas ang elepante gamit ang mga klon nila? At bagamat katang isip lamang ang mga nilalang na ito, ang pinangirihan ng maraming kwento ay tunay na lugar. Isa sa mga iyon ang Knossos sa ilagang bahagi ng Crete, malapit sa modernong lungsod ng Heraklion. Ang Knossos ay mayroong kasaysayan na nagsimula pa noong 7000 BCE at naging tahanan ng ilang tanyag na alamat ng mga Griego, kabilang na dito ang kay Haring Minos. Ayon mismo sa alamat, dito itinayo ni Minos ang kanyang palasyo at dito rin ipinagawa ng inventor na sa Daedalus ang isang napakalaking labyrinth para ikulong ang mga Minotaur alinsunod sa utos ng hari. Dito rin daw nila kinitil si Theseus, ang halimaw na kalahating tao at kalahating toro. Subalit noong 1415 BCE, nasira ang palasyo ng Knossos at iniwan ng buong pamayanan. Sa loob ng 1,000 taon, nanatili itong parang alamat na lamang. Hanggang sa dumating ang taong 1900, nang bumili ng ilang ektaryang lupa malapit sa Crete, ang isang Ingles na naghahanap ng ebidensya ng pamumuno ni Minos. Sinimulan niyang hukayin ng lugar at makalipas lamang ng 25 years, dito niya natagpuan ang mga guho ng palasyo. At mula noon, isinilbi niyang misyon ng muling pagtatayo at pagbuhay ng Knossos. Sa ngayon talagang mahigit milyong turista bawat taon ang dumadayo upang makita ang dating mythological na lugar na ngayon ay totoo at nakikita ng ating mga mata. Number 6. Mohenjo-Daro. Saan nga ba nagsimula ang tunay na sibilisasyon ng mundo? At sino nga ba ang unang nanirahan dito? Maaring hindi natin kailanman makilala ang pinakauna, pero kabilang sa mga nangungunang kandidato ang sinaunang Egypt, Mesopotamia at Indus Valley Civilization. Ang sibilisasyong ito ay nakasentro sa ilog Indus sa Asia. Subalit kaunti lamang ang alam tungkol dito hanggang 1920s nang madiskubre ng mga archaeologists ang matagal nang nakalibing na lungsod at ang isa na nga rito ay ang Mohenjo-Daro. Ang pangalan nitong Mohenjo-Daro ay nangangahulugang burol ng mga yumao at sumasaklaw ito sa 750 hectares. Tinatayang mayroong 40,000 katawang naninirahan dito noong 2500 BCE na ginagawang isa sa mga pinaka-advanced at pinakamalaking lungsod ng sinaunang panahon. Ang mga gusali rito ay nakalinya sa isang rectangular grid gawa sa mga baked bricks at mayroong pinaka-sophisticadong sistema ng tubig, may drainage, sewer system na may takip at maging mga pampublikong paliguan. Halos bawat bahay ay mayroong sariling paliguan na kahanga-hanga para sa isang lipunang napakatagal na. Napansin ng mga archaeologists na pantay-pantay ang sukat ng mga bricks na ang ibig sabihin ay maayos itong ginagawa at kontrolado. Nakakita rin sila ng pamantayan ng bigat at sukat na nagpapakita ng organisadong kalakalan at matatag na bureaucracy para sa construction at komersyo. Subalit ang isang palaisipan, wala itong palasyo, walang templo at walang dambanang itinayo para sa mga Diyos o pinuno. Ang pinakamalaking istruktura ay ang malaking paliguan, assembly hall at pamilihan. Subalit tulad ng iba pang lungsod sa Indus Valley, bumagsak din ang Mohenjo-Daro bandang 1900 BCE at tuluyan na nga itong iniwan. Walang tiyak na nakakaalam kung bakit, pero malamang na dahil sa pagkatuyo ng pangunahing Saraswati River na nagbunsod sa mga tao na lumipat sa ibang lugar. Number 5. Nap of Howard. Maaring hindi ito kahanga-hanga sa unang tingin, pero ang Nap of Howard sa Scotland ay isa sa mga pinakamatanda at pinakamagandang napreserbang Neolithic complex sa buong mundo. Matatagpuan nito sa Orkney Island at sa kabila ng matinding klima ng lugar, nananatiling buo ang karamihan sa mga bato, partition, upuan at pintuan ng istrukturang ito. Hindi tulad ng ibang sinaunang lugar na may kasamang mga alamat o kaharian, ang Nap of Howard ay talagang isang simpleng farmhouse lamang. Binubuo ito ng 2 batong bahay na magkatabi na pinagdurugtong ng isang pasilyo sa gitna ng kanilang pader. Nanirahan dito ang mga Neolithic na magsasaka mula pa noong 3700 BCE hanggang 2800 BCE at mas nauna pa kaysa sa mas kilalang pamayanan ng Scarabray o Orkney mainland.
Katulad ng maraming iba pang sinaunang tuklas, na-discover rin ito ng aksidente noong 1930. Dahil sa pagguho ng dalampasigan, lumitaw ang makakapal na deposito ng lupa at mga solidong batong pader. Agad naman nagsagawa ng paghuhukay ang mga archaeologists at dito natagpuan nila ang mga sinaunang bahay na nakabaon sa halos 7 talampakang kapal ng buhangin. Bukod pa sa farmhouse, natagpuan din ng ilang artifact na nagmula pa noong Iron Age at ipinapakita nito na posibleng nagsilbi ang lugar na ito sa iba't ibang gamit noon. Ang mga pader ng bahay ay umaabot ng 5 talampakan ng taas na nagbibigay ng idea na ang mga sinaunang naninirahan dito ay mas panda kung ikukumpara sa atin ngayon. Number 4. Dola Bira. Kung gusto mong makita ang pinakamatandang billboard sa buong mundo, pumunta ka lamang sa India at bisitahin ang 5,000 taong gulang na lungsod Pantalan sa Dola Bira na matatagpuan sa isang isla ng Salt Flats sa Great Run of Kutch sa kanlurang bahagi ng bansa. Itinuturing ito ng UNESCO bilang isa sa mga pinakamagandang napreserbang sinaunang lungsod ng Southeast Asia. Natuklasan dito ang mga stepwells at malalaking reservoir na nagsisilbing sopistikadong sistema ng pamamahala ng tubig. Mga guho ng sinaunang langsangan ng boulevard na napapalibutan ng iba't ibang klase ng bahay, pati na rin ang remains ng isang paggawa ng alahas. Subalit ang pinakamahalagang tuklas sa Dola Bira ay ang tinaguriang pinakamatandang billboard sa kasaysayan, ang Dola Bira signboard. Noong 1990 habang nagukay sa ilagang tarangkahan ng lungsod, natagpuan ng Archaeological Survey of India ang 2 silid at tila ginawang imbakan. Habang maingat nilang nililinis sa mga naiwang bato at alkabok ng ilang libong taon nang nakatago, nakakita sila ng mga kumikislap na simbolo. Lumabas na ito ay 10 malaking simbolo, tig 15 inches ang taas, na gawa sa puting gypsum, na parehong materyales na ginagamit pa rin sa drywall hanggang ngayon. Mayroong ding bakas ang nabubulok na kahoy sa paligid ng mga simbolo na patunay na ito ay nakapaskil bilang isang signage na madaling makita ng mga tao noon. Tinawag itong billboard dahil ang puting gypsum ay malinaw na nakikita kahit sa gabi na kapag tinamaan ng ilaw mula sa torch, mas lalo itong nagniningning. At higit pa sa lahat, nakapwesto ito sa pinakamalaking pasukan ng Dola Bira, isang palatandaan na ito ay mahalaga para sa mga sinaunang residente. Ang tanong na lamang ngayon, ano kaya ang nakasulat sa misteryosong signage na yun? Number 3. Pyramid of Djoser. Ang mga pyramid sa Egypt ay ilan sa mga pinakakamangha-manghang istruktura sa buong mundo at talagang mahirap isipin kung paano nagawa ng mga tao noon ng sinaunang panahon ng ganoong kahiganting proyekto. Karaniwan kapag naririnig natin ang salitang pyramid, agad nating naiisip ang Great Pyramid of Giza. Pero bago pa yun maitayo, meron ng naunang obra maestra, ang Pyramid of Djoser. Itinayo ito bilang libingan ng paraon na si Djoser ng Saqqara, Egypt sa pagitan ng 2630 BCE at 2611 BCE. Isa ito sa mga pinakamatandang malalaking istrukturang bato na nananatiling buo hanggang ngayon. Umaabot ito sa taas sa 197 feet at itinayo gamit ang tinatayang 11 million cubic ng bato at clay. At kung tinatanong mo naman kung sino ang gumawa nito, ginawa ito mismo ni Imhotep, ang tanyag na engineer at tagapayo ng paraon. Ayon mismo sa kwento, mas maliit at payak dapat ang original na disenyo. Subalit tiningin ni Djoser ang isang mas engranding libingan na akma sa kanyang ambisyon at kapangyarihan. Sa kanyang 19 na taong paghahari, nakumpleto ang pyramid na siyang pinakamalaking gusali sa mundo noong panahon na yun. Subalit higit pa sa sukat, mahalaga ang Pyramid of Djoser dahil ito ang naging daan para maitayo ang mas malaki pang pyramid sa Giza. At kung wala ito, marahil ay hindi may sasakato para ng isa sa mga 7 wonders ng sinaunang mundo. Ang pyramid ay bahagi ng isang napakalaking complex na mayroong lawak na 40 hectares kasama ang mga courtyard, templo at kapilya at lahat ay nakapaloob sa 30 feet na pader. Mayroon ding itong 13 na pekeng pintuan at mga gusali na nagsisilbing mga ritual noon. Si Paraon Djoser ay inilibing dito kasama ang kanyang 11 anak na babae, subalit hindi madaling matagpuan ang kanilang mga remains dahil idinisenyo ni Imhotep ang isang maze na mahaba at paikot-ikot na halos parang labyrinth ng Minotaur upang lituhin ng mga magnanakaw. Gayunpaman ang komplikadong disenyo ay mayroong kapalit. Ang mga pader at tunnel na mayroong habang 3.5 miles ay kalaunan na hinanghina at gumuho na nagdulot ng pinsala sa malaking bahagi ng pyramid. Sa kabila nito, nananatiling ito ang isa sa mga pinakamalagang istrukturang iniwan ng sinaunang Egypt at patunay ng galing ni Imhotep. Number 2. Zero Sechin. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung sino talaga ang nagtayo ng Zero Sechin, pati na rin kung paano at bakit ito itinayo.
Pero minsan, doon din nagiging kaakit-akit ang misteryo. Ang mga pader dito ay puno ng kakaibang ukit, mga mandirigmang may hawak ng palakol, hiwa-hiwalay na bahagi ng katawan, at maging mga kinitil na tao. Hindi man ito obra maestra gaya ng Mona Lisa, pero siguradong hindi ito para sa mga mahihina ang sikmura, lalo na at maraming mga eksena ng mga taong pininsala dito. Matatagpuan ng Cerro Sechin sa Peru at bahagi ito ng mas malawak na Sachin Archaeological Complex na dating kabisera ng isang sinaunang kultura na nagsimula pa noong 1500 BCE. Pero ang pinakabinigyang pansin talaga dito ay ang kakaibang pader. Nakakagulat dahil ang lahat ng ukit ay anatomically correct, na ang ibig sabihin na kahit sobrang tagalan ng panahong yun, malinaw na alam ng mga sinuunang taga-Peru kung ano ang itsura ng loob ng katawan ng isang tao. Mayroon ding iba't ibang interpretation tungkol sa mga pader na ito. Sinasabi ng ilan na eksena raw ito mula sa isang malupit na digmaan. Ang iba naman ay naniniwalang ginamit ito para sa pag-aaral ng anatomy, habang ang iba naman ay kumbinsidong ito ay larawan ng isang madugong pag-aalsa laban sa mga pinuno. Maaaring mga Diyos-Diyosan din ang kinakatawan ng mga ukit, pero ang totoo wala talagang nakakaalam. Subalit ang malinaw lang, natigil ang lahat bandang 800 BCE at tuluyang iniwan at nakalimutan ng lugar hanggang muling madiskubre ng mga archaeologists noong 1937. Number 1. The Great Pyramid of Giza. Kung sa larawan mo lamang makikita ang Great Pyramid of Giza, baka hindi mo talaga mauunawaan ang lawak ng kagandahan nito. Pero kapag nandoon ka mismo sa harap ng pyramid ng sinaunang Cairo, Egypt, ibang-iba talaga ang dating. Kahit ano ang paniniwala mo, ginawa man ito ng mga trabador o kaya ay mga nilalang mula sa ibang planeta, hindi may kakaila ang karangyaan at misteryo ng mga ito. Itinayo ang pyramid bandang 2550 BCE noong ika-4 na dinastiya bilang huling gimlayan ng mga paraon. Ang tanong lamang na kinaumalingan ng lahat ay kung paano ito itinayo. Talagang napaka-perpekto at talagang napakatumpak ng pagkakagawa na nakamamangang isipin na gawa ito 4,000 years na ang nakakalipas. Pero gaya ng nakita natin sa iba pang mga sinaunang istruktura, talagang kaya rin ng mga sinaunang tao ang pambihirang engineering. Sa ngayon, pwedeng bisitahin ng kahit sino ang mga piramid at makapasok pa mismo sa loob para makita ang kayamanang inilibing kasama ng mga hari, mga kayamanang dinadala nila para sa kabilang buhay. Siyempre, ito rin ang naging dahilan kung bakit maraming magnanakaw ng libingan ang nagnasa dito. At kung pupunta ka sa Giza, huwag mong palampasin ang Sphinx at subukang sagutin ang sikat itong palaisipan. At ito ay ang anuang naglalakad sa umaga gamit ang 4 na paa, sa tanghali gamit ang 2 at sa gabi gamit ang 3. Kung alam mo ang kasagutan, mag-comment ka lamang sa baba at talagang bibigyan kita ng isang bonus points kung alam mo kung sino ang unang nakasagot ito. Bonus number 1, The Temple of Garni. Talagang hindi na sikreto na mga Romano noon ay mayroong reliyong ibang-iba kumpara sa nakikita natin ngayon. Mayroon silang buong hanay ng mga Diyos at Diyosa na nakatalaga sa iba't ibang aspeto ng kalikasan at pang-araw-araw na buhay. Isang paraan para maintindihan ng mundo ayon sa pagkakaalam nila noon. Sa iba't ibang kultura at panahon, laging lumilitaw ang pagsamba sa araw. Siyempre, mahirap hindi mapansin ang araw dahil dito nanggagaling ang halos lahat ng buhay. Kaya naman talagang hindi nakapagtataka kung bakit nagtayo ang mga Romano ng templo ng Garni upang sambahin si Helios, ang Diyos ng araw. Itinayo ito ng Armenian king na si Tiridates I noong unang siglo AD gamit ang pondo mula sa tulong ng militar niya laban sa lumulusob na Parthian Empire. Kung gaano kasama ang digmaan, siguro naman naintindihan nyo ni Helios. Ang isa pang dahilan kung bakit kakaiba ang templong ito ay dahil gawa ito sa basalt, isang uri ng bato na hindi karaniwang ginagamit ng mga Greco-Roman sa templo noon. Subalit noong 1679, isang malakas na lindol ang tuluyang gumiba sa templo na ito. Mahigit 300 taong itong nanatiling wasak hanggang muling itayo noong 1970s at kahit na hindi ito ginagamit bilang lugar ng pagsamba, nananatili itong makapangyarihang paalala ng husay ng engineering ng mga sinaunang Romano. Bonus number 2, The Gigantea Temple. Ngayon mayroong tanong, nakapamuhay kaya ang sinaunang tao kasama ang isang lahi ng mga higante? Baka nga sila ang tinutukoy bilang Nephilim sa lumang tipan? O baka naman ang mga Diyos at Diyosa ng Romano at Griego ay mas totoo pa kaysa sa akala natin? Ayon sa isang alamat, isang lahi ng mga higante raw ang nanirahan sa isang isla sa gitna ng Mediterranean at gumamit ng mga napakalaking bato para itayo ang kanilang mga tahanang abot langit. Alaunan na wala ang mga higante at naiwan ang kanilang mga tahanan na winasak ng panahon. Ito ang alamat sa likod ng Gigantea Temple sa Gozo Island, Malta, ang pangalawang pinakamatandang istruktura sa buong mundo
kasunod lamang ng Göbekli Tepe sa Turkey. Tinatayang 5,500 years na ang tanda nito, itinayo noong Neolithic period at naniniwala ang mga scholar na maaaring naging lugar ito para sa mga ritual na may kinalaman sa hayop at maging mga seremonya sa mga kasaganahan. Marami ring natagpuan ng mga figurin at estatwa na nauugnay sa lokal na alamat. Ayon mismo sa kwento, isang babaeng higante na ang kinakain lang ay tinapay, munggo at pulot ang nagkaanak sa isang karaniwang lalaki. Siya raw ang nagtayo ng mga templong ito bilang isang dambana at sa ngayon kinikilala na ang lugar na ito bilang isang UNESCO World Heritage Site. At bagamat matagal nang nawala ang mga higanting sumasamba dito, nananatiling buhay ang kanilang kwento. At kung gusto mong maranasan mismo, hindi mahirap pumunta. Isang mabilis na biyahe lamang ng ferry o eroplano at kaunting bayad sa entrada, makakatayo ka na sa mismong mga lugar na itinayo ng mga higante.